Hello po mga kaponi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Shoutout sa mga kaponi sponsors, kaponi viewers, mga silent viewer po natin, at lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating munting channel na patuloy pong nanonood, hindi nag-skip ng ads. At saka sa mga bagong subscribers po natin. And of course sa mga followers sa ating page, ang ating Pony Aldi Vlog sa Facebook. Thank you sa inyong pag-share at pagla-like ng bawat video po natin. Yan. At tuloy-tuloy po ang ating pagmimisyon, pag-bless sa mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Siyempre sa tulong po yan ng mga kapone sponsor natin. Kaya nagagawa po natin ang ating araw-araw na paglingap. Ayan. Ang ating ginagawang ito ay maraming napapasaya, maraming pamilyang natutulungan at nabibigyan ng mga bahay. Kagaya ngayon kapone, speaking of bahay, tayo ay mag-house blessing sa ating pang 43 na ginawang bahay para kay Tatay Romualdo. Isa po siyang senior na nabago po natin, nabigyan ng panibagong pag-asa sa tulong po ng mga sponsors ng ating channel. Ayan, palakpakan natin kaponi ang ating mga kaponi sponsors na handang mag-support financially at tiwala sa ating munting channel dahil sa kanila na kukontinue yung ganitong mga house project natin. Maraming salamat kay Tita M ng Japan sa binigay niyo pong pagsasalu-saluhan ngayong house blessing natin. At meron din tayong mga biniling damit para kay Tatay Romualdo, pagmamahal din ni Tita M. At ito meron ding mga yan, sa likod. Ayan, bumili tayo ng lagayan ng damit kasi yun na lang po yung napansin ng ating viewer na kailangan ni tatay ng lagayan ng damit para mas organized po yung kanyang gamit doon. At syempre ang team kaninang umaga nag-prepare po tayo ng ating pagsasalusaluhan. Meron tayong chicken, adobo, pansit. Ayan, kay Tita Tess, maraming salamat din po sa binigay niyong blessings para sa ating food. All out support ang ating mga titas sa pagmamahal sa mga ganitong programa natin. Naglagawa ka ng balayan. Tumubo na yung ano. Tumubo na yung sitaw. Okay na. Wala na siyang gugulayin. Mag-house blessing po tayo ngayon. Okay? Okay lang po. May kasama tayong mga bisita. Maupay! Si ate. Ay, Balay! tabi ko muna yung ginagawa ko po. Ha? Tatabi ko muna. Sige. Mamaya na lang yan, mamayang hapon. Apa. Pagkatapos natin mag-house blessing. Nagagawa siyang balayan ng sitaw. Isa sitaw. Ano na, may mga talmos na, magagapang na yan. Kasi yung mga tanong. Hindi mo maipasok yung sasakyan kaponi kasi makipot po yung daan dito. Tsaka pag may kasalubong hindi magkakasya. So nandoon na ano na lang pinipick up ng motor. Naligo ka na? Opo. Yung totoo, naligo Opo. na. Naligo. Kasi kung hindi paliliguan ka muna namin. Daming tubig. Oh. Pag wala Okay kasi na, naman. nakakaagos na dyan yung tubig Opo. mo. Yung iba, doon niya, kinanalang ko nga ron sa... Pwede. Diba? Malaking tulong na nalagyan natin itong Opo. alulod. Di naman iigid. Malayo po kasi iniigiban dito. Oo, yun yung problema ni tatay dito yung tubig. Pag bumili naman, 15 pesos po isang water jug. So ito pang ano na lang to, pang Panghugas, pandilig-dilig po. At least may naiimakan si tatay ng tubig. Sige, ayusin lang natin. May mga dala kaming lagayan mo ng damit Apa. para mag-bless din kasi may kasama tayong pastor. Yan,
Tita Amy yung nabili nating lagayan niya ng damit. Sila Pepa. Pwede siguro puntahan mo muna yung iba mong kapitbahay, sila Ate Lina, Apa, para mag-witness sa ating house blessing. Ano? apa. Yung mic. Ah, sige. Wala din yung ano. Atras pa. May ligaya sa kapo ni Alde, damang-dama, pagmamahal ang diwa ng Kapaskuhan. Pasko sa kapo ni simple at masaya, pagmamahal. Yan tatay, at least yung mga damit mo hindi na kung saan isasalansan dyan. Apa. Oo, tsaka malaking tulong kasi 4 na layer ito. Pwede mong malagyan din ng mga importanteng gamit. Kiri ada na marik sumala riko. Ayan, di ba? Maganda. Ayan, medyo malakad siya. Maraming salamat po. Maraming malalagay si tatay. Maraming salamat. Masaya kayo. Masaya po ako sa tulong po sa akin. Blessings. Tatay. Okay na to dito na lang, tatay. Apa. Para pag matutulog ka malapit ka ng damit magbibihis. At dahil may lagayan, syempre meron din damit. Yehey! Kung kinumpleto na ni Tita M, meron pang damit at saka sarwal nyo. Oh, dahil house blessing natin, magbibihis ka. Si Pepa na ang pumili nito. Ang tansya naman ni Pepa yung size mo. Madami to tatay, oh. Ang gaganda. Ano? Sakto lang ano. Ito pa. Pamalitan ka, hindi yung lalo na't mag-ano, magpipiesta dito sa inyo pag magsisimba ka. Meron itong mga extra namin. Ganun kakalab ni Tita M. May sando. Pag magkakanin, pwede ka na lang sa bahay. Ganun ang sando ni tatay. Kasi plano sana yung damit ko. Bibigyan ko siya kaso malalaki. Malaki nga. Ay, Isang sando ron. Medyo ano kasi yung katawan ko. Si tatay mga payat. So, pasya lang po ito. Sige, magbibihis ka. Siguro ito na lang. Apa. Sige na po yan. Tsaka palitan mo na rin yung shirt mo bago tayo mag-start ng blessing. Yung shirt mo talaga. Sa CR na lang po. Apa. Lagyan natin sa damitan. Ibig ng Diyos sa puso'y tunay, tulong, saya at pagkakaisa. Iyan ang diwa ng Pasko. Kapon, subscribe, like, and share na. Kung na kami kapag din kitang Ruby, timang Ruby, hindi na pala kami uwi. Kanang gusto wa ibudo. Ang pumalik mo sa'yo. Diri, pinagmalayla ka. Pero an lot. Parol na sa mga bintana, may Christmas lights na sa mga kalsada. May mga bata na nag-aawitan, masayang nagbibigayan. Sa bawat video may pag-asa,
Sa bawat tulong may ligaya sa Kapo ni Alde. Damang-dama pagmamahala ng diwa ng Kapaskuhan. Pasko sa Kapone, simple at masaya. Pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Kahit kaunti, basta't galing sa puso, kaligayahan ay umaapaw dito. Sama-sama, sabay-sabay, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na dalisay. May gift box para sa pamilya, may chocolates para sa bawat bata, may salu-salo't tawanan, may caroling sa bawat tahanan. Hindi kailangan ng magarbong handa, ang mahalaga'y damdaming Okay na. Oh, tara tatay. Hala, may suklay ka? Wala. Ayusin mo ng ganyan. Ayan, tara. Start na po tayo. Mga kapatid, kay Kristo, tayo po ay nagkatipon ngayon sa lugar na ito upang hilingin sa Diyos na pagpalain ang tahanang ito na isang patutuo ng kanyang kagandang loob at kabutihan. Ang tahanan ay hindi lamang isang tirahan. Higit pa rito, ito ay isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa buhay natin bilang isang pamilya ni Kristo. Amay namon nga Diyos sa langit, nagpapasalamat kami nga atak na Ginoo, nga kami Ginoo nagkauro sa Panginoon. Bendisyonan mo Panginoon ang bawat isa na naririto. Amay, salamat Ginoo nga ini Ginoo God Lord nga imo gawain o God Lord, hallelujah. Yung sinungkang kanamong Ginoo, yung papasalamatan. And Lord, salamat Ginoo bisang Panginoon kinabuhi o God, ni Sir Puni o Diyos. Lord, salamat Ginoo nga ikaw lalo Ginoo magbendisyon ha iya Panginoon. Bisan pa iton mga sponsor o God. I-bless sila Panginoon, lalo mong pagpalan ang kanilang mga buhay. Salamat Ginoo nga ikaw o Diyos, mapuri Ginoo nga buruhaton. Nga pagpasalamat namon haimo Ginoo. Yan, salamat Ginoo nga kami Ginoo nalilipay kami Ginoo. Nga ikaw Ginoo nagbuhat Ginoo maupay dinhin nga lugar. Nagbuhat min maupay hanggang tatay kinabuhi. Salamat Ginoo. Tinatas ka namon pinupuri hangaran Jesus. Amen. Amen. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magkawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal.
Pasasalamat, alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y hanggang kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awit din. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Nagpapasalamat kami hininga imo mga pulong, my God. Ikaw po ang Panginoon na source nito, my God. Basbasan mo kami para maunawaan namin ang iyong mga salita, Father. At amang Diyos, sinihiling po namin, amang Diyos, yung panalangin mo sa bawat isa ng aming buhay, amang Diyos, maging kaisa sa inyong buhay, Father. Amang nananalangin din kami sa sponsor na ginamit mong instrumento para pagpalain si Tatay Romaldo, Father. Ikaw po ang Panginoon na magbigay, magbasbas sa kanilang mga buhay para pagpalain ang kanilang mga buhay, Father. At amang Diyos, sinihiling po namin na marami pang kumbiktaran mo, amang Diyos, para gamitin mong instrumento para makapagbigay, O Lord, sa mga walang bahay, amang Diyos. Gamitin mo po si Sir Pony, Father, upang, O Lord, marami pang matulungan, amang Diyos, na mga walang maibili ng bahay, Father. Ito po ang aming samot dalangin, amang Diyos. Basbasan mo ang lahat na narito para maunawaan, Lord, ang iyong mga salita, Father. Ito po ang aming samot dalangin, amang Diyos, sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen. Everybody say Amen. Amen. Ngayon, sabi ng salita ng Diyos sa Roma, ang nakikinig ng kanyang salita ay nagkakaroon ng pananampalataya. Pag hindi tayo makinig sa salita ng Diyos, walang pananampalataya ang mangyayari sa buhay natin. Although nagsasabi tayo, naniniwala tayo kay Kristo, pero ang totoo talaga hindi tayo nakakasunod sa buhay ni Jesucristo. Ang totoong mananampalataya, kinabuhi ni Jesus Christ, talaga sumusunod siya. Kahit anong problema, kahit anong kawalan, dapat si Kristo pa rin ang sinusunod natin. Si Jesus Christ ang bato na tinutukoy ng Bible. Kapag ang buhay natin, ang pananampalataya natin ay naka-connect sa buhay ni Jesus Christ, kahit anong klaseng bagyo ng problema, hindi tayo mahiwalay kay Kristo. Ito pong sabi ng Panginoon, ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ganon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit tayo ay isang haliging lahing pinili ng maharlika pare, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siya ay ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kaya nga nandito tayo para maintindihan natin si Jesus Christ dapat ang Diyos natin. Kasi ang daming mga tao nagsasabi si Kristo ang Diyos, pero hindi naman
sumusunod sa buhay ni Jesus Christ. Kaya itong sinabi sa Lucas na binasa ng may bahay. So sa Lucas chapter 6, sabi dito, hindi tinatawag niyo kuno akong Diyos, pero hindi naman sumusunod. Ang importante kasi, sumunod tayo kay Hesukristo. Ano kaya ang mangyayari kung sumunod tayo kay Kristo? Una, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Gusto nyo magkaroon ng bagong buhay, bagong pananaw. Hindi na lang yan yung natatanaw mga problema. Kasi may mga tao na naghahanap sila ng problema. Dapat kung si Jesus Christ ang Panginoon natin, si Kristo po ang nag-aalis ng problema. Naniniwala ba tayo? Kasi siya ang mayroon. Tagapaglikha po si Jesus Christ ng lahat ng bagay. Kung mayroon man tayo, lahat linikha ng Panginoon yan. Maging si Sir po linikha ng Panginoon para makatulong sa mga tao na nangangailangan. Amen? Amen. Kaya iyan ang purpose ng Panginoon. Bakit linikha si Serpone ng Diyos? Kasi hindi pa man niya naintindihan yung pagkatawag niya sa Diyos, pero nagagawa na niya. Yung ginagawa niya, iyan ang gusto ng Panginoon. Kaya, ayun yung dapat natin maintindihan na sabi ni Jesus Christ, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayon hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Kaya kung totoong si Kristo ang ating Diyos, dapat sumunod tayo sa Kanya. Amen? Amen. Amen? Palakpakan natin makapangyarihan na Diyos. Maligaya ka ba? Amen. Napaka mapalad si tatay na pinili ng Panginoon mabigyan ng ganitong bahay. Amen? Ang Panginoon po ang talagang blessing. Kasi nung panahon na si Jesus Christ, si Maria buntis sa buhay ni Jesus Christ, anong sabi ng mga tao? Si Maria ay puno ng grasya dahil sumasa kanya ang Panginoon. Pag maangkin natin si Jesus Christ, maging siya ang buhay natin, siya ang Panginoon natin, ay talagang magkakaroon tayo ng magandang buhay. Amen?